po tayo, no? So ngayon, anong sabi ni Eliseo? Ano ang gusto, sabi ng hari kay Eliseo, ano ang gusto mong gawin natin dito? Patayin ba natin lahat? Sabi niya, wag. Pakainin mo sila. Tapos during the time, sabi niya, nag-pray naman po si Propeta Eliseo, sabi niya, Lord, ibalik mo po ang kanilang paningin, no? So dito, sa aking analysis mga kaibigan, ay pinakita ni Propeta Eliseo yung kanyang kagandahang loob sa makaaway. No? Naalaala natin na love your enemy. Sabi niya, huwag mong patayin, pakainin mo siya, mahal na hari. No? Kaya ang mahal na hari ay naghanda po mga kaibigan ng malaking handa. Ibig sabihin malaking pagsalo-salo, no? Para doon sa masundalo ng kaaway. So yan, no? Tapos pinabalik niya. Sabi niya, balik po kayo kung saan kayo nanggaling. No? So, biro mo yan mga kaibigan. No? Walang dumanak na dugo. Walang patayan during that time. No? Because that's the power of God. Aristuhin si Eliseo, subalit mga kaibigan. No? Sabi ng hari, Eliseo, ano ang gusto mong gawin sa kanila? Papatayin ba natin ito lahat? No? Sabi na, wag. Biro mo, bulag. Papatayin na, bulag na eh. No? Pabalikin mo sila. Balit, bago mo sila paalisin, pakainin mo na. So, napakaganda ang puso ni Eliseo, mga kaibigan. No? So, pag tayo ay na kay Lord, maging tulad niyan ang ating puso na ang kaaway, pag nagugutom, ay ating pakainin. Napakaganda, no? Mga kaibigan. So dito mga kaibigan, no, mayroong yung nangyari nung kay Eliseo, no? Naalaala natin yung ano ang gagawin sa ating kaaway. So balit mga kaibigan, alalahanin natin, no? Mayroong isang tao, no? May umutang sa kanya ng 1 million, no? At saka hindi siya binayaran. Subalit, alam mo, yung nakaproblema yung umutang na yon, tinulungan niya pa rin. No? So, parang ganun ang nangyari kay Eliseo. No? Gusto siyang aristuhin ng hari, pinadalhan ng napakaraming sundalo. No? So, ibig sabihin na battalions of army ang pinadala. No? Subalit, ano ang sabi ni Eliseo? Ang sabi niya, mahal na hari, wag mo silang patayin. Pakainin mo po sila bago pa uwiin. So, ibig sabihin mga kaibigan, ayaw ni Eliseo na sila ay pagod na pagod para umuwi na walang kain. Subalit sabi niya, pakainin mo, painumin mo, maaring may alak pa na ino-offer kasi noon, una, uso yung... So, kaya mga kaibigan, no? Kaya yung kapalit na ginawa ni Eliseo, no? Ng hari ng Israel, hindi na sila ninusob ng kaaway. So, ibig sabihin, biro mo yan, no? So, ibig sabihin mga kaibigan na pag gumawa tayo ng mabuti, pag itinanim natin ang mabuti, mabuti rin ang ating aanihin. Kaya yun ang inaani ng Israel. During the time of Eliseo. So, yan. Napakaganda. Kaya hindi na sila linusob. So, dahil doon sa kagandang, kaya kung gumawa tayo ng mabuti, ang anihin natin ay mabuti rin. So, si Eliseo, biro mo yan, no? Yan. Pinakain nila yung masundalo, walang dumanak na dugo, walang... So, ibig sabihin na kauwi ng matiwasay ang masundalo ng kaaway na busog. Hindi sila ng lupaypay dahil sila ay pinakain, pinainom. So, of course, mayroong pang-alak yan kasi mayroong dessert, no? So, parang naalaala natin yung parang noong unang panahon kasi, no, halimbawa, yung after eating, parang may iniinom sila na parang konti. No? Maaring sa ating panahon siguro ngayon, halimbawa, Maria Clara Sangria, halimbawa, no? After eating, inom tayo ng konti. No? Parang isang mug-shot lang siya. So, para naging ano natin, no? So, yun pala, mga kaibigan. So, yun ang the best, no? Na maano natin siya. So, tandaan natin mga kaibigan na pag tayo may kaaway, no? Pag siya'y nagugutom, pakainin po natin. Pag siya'y nauuhaw,
bigyan po natin ng ano, pag siya'y walang damit, bigyan po natin siyang damit. Pag siya'y nangailangan, tulungan po natin. So yan, no? Dahil pag love ang ating itinanim, love din ang ating aanin. Di ba napakaganda mga kaibigan pag mayroon tayong love, no? So napakaganda pag may love tayo mga kaibigan, no? Napakaganda kasi pag tayo ay mayroong love dahil si Lord ang siyang tutulong sa bawat isa sa atin, no? So yan, no? So angels will encamp around us if we have prayer to God, no? So, di ba? Napakaganda pag yun ang ating, ano. Subalit ngayon ay ating pinaka-focus ngayon ay ang takot. So, bago natin pag-usapan ang the fear of the unknown, ito muna, no? So, Kwan Sam, where the Spirit of the Lord is, there is liberty, no? So, mayroong isang Amerikanong preacher, no? Palagi yun ang kanyang, ano, yung ibig sabihin yung parang doon siya nakafocus. Yun palagi na siya, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Kung saan ang Espiritu ng Diyos, mayroong kalayaan. So, ibig sabihin na kasama doon ang takot. Kaya nawawala ang takot natin, no? Kasi ang takot naman, pag hindi natin na-manage, ay napakahirap, no? So, yan, no? So, naalaala ko during that time ng Skylab sa space natin, no? So sabi nila, siyempre yung balita, no? Yung mula dito maliit, lumalaki, sabi ng mga nagbalita, no? Kung mahulog na ang Skylab, ganito ang mangyayari, no? Baka masira ang ano, no? So balit, nabalitaan natin na nahulog yun sa Indian Ocean. So kaya nano siya, no? O kaya sa dagat, no? So ibig sabihin may mga paraan yung mga experts po natin na hindi matamaan yung mga kabahayan, kundi sa dagat siya, no? Siyempre malawak yung dagat. So hindi na ano, no? Hindi na apektuhan yung mundo dahil sa dagat. So yan, no? So yan ang takot, no? Angels shall encamp around us if we fear the Lord, no? So ibig sabihin marami maanghel ang siyang magbabantay sa atin pag tayo ay may takot sa ating Panginoon. So yan, no? Kaya simula ngayon mga kaibigan, kung mayroon pa tayong takot, aalisin na po natin ang takot dahil ang takot ang siyang nagpapahirap sa atin. Ibig sabihin yung ating mga plano ay hindi natin magawa dahil sa takot, no? So yan, no? So mayroon din nakakwan dito sa Old Testament nagsasabi na ang sabi daw na ang tao daw na walang determinasyon. So, halimbawa siya ay farmer, no? Sabi niya, hindi muna ako magtanim ngayon, baka lalakas ang ulan, no? Pero mayroong solusyon na po ngayon dahil alam niyo po ba mga kaibigan na mayroon na tayong planter, no? So, halimbawa, yung tawag kasi yan sa yung sa farming, kasi ang ibang lingkod po mga kaibigan ay farmer, no? Yung farmer, mayroon tayong tinatawag na broadcast. Ibig sabihin yung parang isaboy natin yung binhi, no? Na halimbawa palay, no? Tapos mayroon namang tanom o kaya itatanim yung kwan. Subalit ngayon mayroon ng planter. So ibig sabihin makina siya, no? Makina siya na parang tapos na i-rotor, tapos na i-arvel, tapos na ayos na yung lupa. Susunod na ngayon yung planter, no? Yung planter ngayon, yun na siya ang magtanim. So, ibig makina siya. So of course, operated siya ng tao. Ang na-operate pa rin ang tao. So, ngayon, yan makaibigan, ang problema lang, sabi ng aking pamangkin, sabi niya, okay yung planter, subalit sabi niya, parang wala nang hanap buhay yung ibang tao daw. So, biro mo yan, no? Kasi, halimbawa, 1 hektarya magpatanim. Halimbawa, about 2 hectares pala, no? About 2 hectares. Pag magpatanim ka dyan ay 15,000 po.